Last week ay pinag-aralan natin yung part 1 ng ating series ng Amazing Grace. Nakakatuwa ang biyaya ng Diyos dahil binibigay niya ito sa mga makasalanang tao na kagaya ko, kagaya mo rin. Binibigay ito sa mga taong kinilala na wala silang magagawa sa sariling lakas para umani ng kaligtasan. At dahil dito ay naunawaan nila ang pangangailangan sa Panginoong Hesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Ang biyaya ay unmerited favor na ang ibig sabihin ay binibigay ng libre sa mga taong hindi karapat-dapat. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaibigan, kung nagdududa ka sa grace ng Diyos na binibigay sa mga hindi deserving na tao, ay ito yung patunay. Ang sabi sa talata, ay pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang siya ay namatay. Kailan? Nung nagbago na tayo? Hindi. Ang sabi ay noong tayo ay makasalanan pa. Bakit? Dahil ang katotohanan ay hindi naman tayo darating sa puntong hindi na magkakasala. Hindi tayo darating sa punto na isang araw pagising mo ay perfect ka na at sinless. At dahil dito ay sa grace ng Diyos ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. Past, present at future sins. Hindi ka pa pinapanganak ay alam na niya ang lahat ng kasalanan na gagawin mo. Pero minahal ka pa din ng Panginoong Hesus at inako niya ang lahat ng kasalanan ko at kasalanan mo, kasalanan nating lahat, upang siya ang parusahan sa halip na tayo. Reviewin natin yung Ephesians 2:8-10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang sabi dyan, ay dahil sa grace o biyaya, kaya naligtas ang mga alagad ng Panginoong Hesus sa Ephesus nung sila ay nanampalataya. Ang kaligtasan ay nakamit nila dahil sa faith sa ating Panginoong Hesus at hindi sa kanilang mga ginawa. Ang sabi dyan ay true faith, and this is not from yourselves. Ang kaligtasan ay hindi makakamit sa sariling galing, gawa at diskarte. Bakit? Kasi kung maliligtas tayo dahil sa ginawa natin, ay magyayabang tayo at ang glory ay mapupunta sa atin at hindi sa Diyos. Kaya nga, sabi sa talata, not by works so that no one can boast. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na aakyat ka sa langit na may bahid ng pride sa sarili. Naligtas ako kasi ginawa ko itong mga bagay na ito. No, ang glory ay sa Diyos lang. Aakyat ka sa langit na sasamba sa Kanya at magpapasalamat ng walang tigil dahil bagamat hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, ay binigyan ka ng grace ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat ay niligtas ka niya, kaya sa Kanya ka lang magpupuri. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi ibibigay ng Diyos ang glory niya kahit kanino. Sabi sa Isaiah 42:8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another. Kaibigan, alalahanin mo na kahit ang pananampalataya mo ay bigay sa iyo ng Diyos dahil sa kanyang grace. Hindi mo makukuha ang manampalataya sa Panginoong Hesus sa sarili mong lakas at pangunawa. Bakit? Dahil tayo ay binulag ng dyablo. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Grabe. Bukod sa makasalanan na tayo, ay wala rin tayong kakayahang maunawaan ang kagandahan ng magandang balita. Wala tayong kakayahang makita ang grace ng Diyos na binigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus kung hindi bubuksan ang ating mga mata. Sabi sa talata ay tayo ay binulag. Kaya nga kung magbabahagi tayo ng mabuting balita ng kaligtasan, ay ang una nating gagawin ay manalangin na buksan ng Diyos ang mata ng taong babahaginan natin ng mabuting balita. Bakit? Kasi binulag tayo ng dyablo na maniwala na ang ating kaligtasan ay dahil sa ating mabubuting gawa at ibang effort na gagawin natin. Maraming taong hindi makapaniwala dahil ang katwiran nila ay pag pananampalataya lang daw sa Panginoong Hesus ang kaligtasan
ay gagawa na lang ng kasalanan ang tao. Mali kaibigan, dahil kabaliktaran ito. Kung totoo kang nanampalataya ay magkakaroon ng aksyon ng paggawa sa iyo. Ito'y magiging bunga. Sabi sa James, faith without action is dead. Hindi totoo ang pananampalataya ng isang tao pag walang bungang aksyon. Pag totoong nanampalataya ang isang tao, pag talagang niyakap niya ang grace na binigay ng Diyos, ay ipapanganak siyang muli. Gagawin siyang isang bagong nilalang na gagawa na ng kabutihan. Tuloy natin yung Ephesians 2:8-9. Ang kasunod ay verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Wow, ang sabi kanina sa verse 8, ay naligtas na ang sino mang sumampalataya dahil sa grace ng Diyos at hindi dahil sa sarili. Now, tingnan natin kung anong mangyayari sa taong naligtas na. Sabi dyan, for we are God's handiwork. Ibig sabihin ng handiwork ay poema. Para tayong magandang tula o sa ibang translation ay work of art o masterpiece. Pero paano tayo magiging masterpiece pagkatapos maligtas? Ang sabi dyan ay created in Christ Jesus. Hindi sinabi na repaired in Christ Jesus o renovated in Christ Jesus. Ang sabi ay created. Ikaw ay nilikha at bago nang nilalang kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ikaw ngayon ay may kapangyarihan ng humindi sa kasalanan. Kaya mali yung sinasabi na kapag pananampalataya lang sa Panginoong Yesus, ang banal na spirito ay nananahan na din sa iyo. Siya ang katunayan na ikaw ay ipinanganak na muli at naging anak na ng Diyos. At dahil dito ay makakapamuhay ka na ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Makakagawa ka na ng good works. Dati wala kang kakayahan. Talagang ang susundin mo yung sarili mo. Pero dahil sa bago ka ng creation, ikaw ngayon ay may power na to say no to sin. Sabi sa talata ay created in Christ Jesus to do good works. Ang ibig sabihin ay hindi ka makakagawa ng good works hanggat hindi ka pa nililikha at ginawang masterpiece. Kaya ka ginawang masterpiece ay dahil pinlano na ito matagal na ng Diyos para sa iyo na ang buhay mo ay magbibigay ng glory sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay masterpiece na, ay paluluguran mo na ang Diyos. Kaya hindi totoo na kapag faith lang sa Panginoong Yesus ay magiging makasalanan lalo ang tao. Mali kaibigan. Yes, mabuti ang paggawa ng mabuting gawa. Pero kung ito ang gagawin mong paraan para ka maligtas, ay mali. Ang mabubuting gawa ay byproduct o resulta o bunga ng ating kaligtasan. Mauuna ang kaligtasan bago ang mabuting gawa. Hindi ito gagawa ka ng mabuti para balang araw ikaw ay maliligtas. Kaya nakakabless ang buhay ng mga taong nagpatotoo na binago sila ng Diyos mula sa masasamang ugali, pambabae, sugal, pagkagahaman sa pera, pagiging makasarili at iba pa. Kailan nangyari yung pagbabago? Nung sila ay nanampalataya sa Panginoong Yesus sa kanilang kaligtasan. Isa na ako sa binago ng Panginoong Yesus. Kaya kahit perfect attendance ka sa church at may tungkulin ka sa simbahan, ay hindi ka mababago kung hindi ka pa niligtas at nilikha na muli ng Diyos. Now kaibigan, maglalagay ako sa screen ng pagpipilian kung ilalagay ba sa isang formula ang kaligtasan ay anong pipiliin mo ayon sa Ephesians 2:8-10 na binasa natin. Number 1, faith in Jesus plus good works equals salvation, or faith in Jesus plus nothing equals salvation resulting in good works. Kaibigan, ang tamang sagot ay number 2, faith in Jesus plus nothing. Wala kang idadagdag at pag nakita ng Diyos na hindi ka sa sarili mo umaasa kundi sa Panginoong Yesus na nagbayad ng iyong kasalanan, ay ililigtas ka niya. Gagawin ka niyang masterpiece at ang resulta nito ay ang iyong pagbabago. Magkakaroon ka ng desire na iwanan ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at magsisimula ka ng mamuhay na naaayon sa purpose niya para sa iyo. Dahil sa grace niya sa iyo ay ikaw ay huhubugin niya at gagabayan. Ito yung pag-uusapan natin dahil ang iyong kaligtasan ay simula pa lang ng isang exciting na journey kasama ang Diyos.
Tapusin mo ang mensahe na ito upang mas lalo mong ma-appreciate ang grace ng Diyos sa iyong buhay. Facing challenges and feeling overwhelmed? Discover the power of God's grace, a divine gift that brings strength and hope. This April, every Sunday, we invite you to join us as we delve into the wonders of grace and its transformative impact on our lives. We'll explore the true essence of grace, its role in our growth, and how to infuse our daily lives with its presence. Tune in live on the Up Live app to be part of our journey. Get ready for a month filled with inspiration and discovery. Together, let's uncover how grace can bring about positive change and fortify our spirits. Join our April series and let's embrace the incredible power of grace. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa Up Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. So, paano ba tayo hinuhubog o ginagabayan ng grace ng Diyos? May 3 point tayo. Sit. S-I-T. Bakit sit? Kasi gusto ng Diyos na kapag nasa presensya ka niya, ay nakakapagpahinga ka ng walang pinag-aalala. Alam mo, nasa presensya niya ay naroon ang grace ng Diyos na huhubog at maggagabay sa'yo. So, huhubugin ka ng grace ng Diyos. So, number 1, grace sanctifies you to become Christ-like. Number 2, inspires you to serve. Number 3, trains you for endurance. So, number 1, sanctifies you to become Christ-like. Ikaw ay papakabanalin ng grace o biyaya ng Diyos para maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Sabi sa Titus 2:11-12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. Wow! Yung grace na nakakapagbigay ng kaligtasan sa atin ay siya din namang makakatulong sa atin upang tayo ay pabanalin. Kaya nga, hindi totoo na kapag nanampalataya ka lang sa Panginoong Yesus, ay gagawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi totoo yun. Dahil yung mismong grace na tinanggap mo ang magtuturo sa'yo na humindi sa godliness at worldly passions. May isang bata na nag-celebrate ng kanyang 10th birthday. At nang matutulog na ito ay naisip ng nanay na turuan siyang manalangin. Nasabihin sa Diyos ang totoong nasa isip niya. Alam mo kung anong pinanalangin ng bata? Ang sabi niya, Lord, wag mo po akong gawing mabuting bata. Nag-e-enjoy po ako sa kung ano man po ako ngayon. Alam mo, na-realize ko, ganyan din ng ilang mga Kristiyano ngayon. Maraming nananalangin na nagsabi sa Diyos na, Lord, iligtas mo po ako. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas, pero walang planong magbago. Kaya kapag tayo ay magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, hindi lang natin sasabihin na ikaw ay naging anak na ng Diyos nung ikaw ay nanampalataya. Kung hindi, isabuhay mo na ang pagiging anak ng Diyos. Nakakalungkot kasi tayo daw ay Christian nation. Kaya lang, ang ating social media o internet o balita sa TV o radyo ay masyadong polluted ng paglaganap ng droga, paglaganap ng premarital sex. Tapos ang tao hindi na marunong magsabi ng totoo, nagiging normal na sa buhay nila yung pagtatakip, pagmamanipula ng mga sitwasyon. Naging normal na yung chismis, pagkainggit,
pride, pagkapuot sa kapwa, at pagiging makasarili. Pinopromote na ang totoong purpose ng buhay ay maging masaya sa pamamagitan ng relasyon, sex, pera, kasikatan, posisyon, at iba pang material na bagay. Pero iba ang nais ng Diyos sa atin na mga nagsasabing tayo'y alagad ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4:3, "It is God's will that you should be sanctified." Kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang pakabanalin at gusto niya maging katulad ka ng Panginoong Hesus. Kaibigan, meron ka ng kakayahan para pabanalin ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. Nung dati, wala kang choice. Pero ngayon, meron na. Ang ibig sabihin ng sanctify, ikaw ay hiniwalay ng Diyos para sa Kanyang special na purpose. Na-realize ko may plano ang Diyos sa iyong buhay. Kaya ka niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang grace ay upang hindi lang pumunta sa langit, o hindi para matupad mo ang purpose niya sa buhay mo. Isa sa purpose niya sa buhay mo ay makawala sa kasalanan na nag-aalipin sa iyo. Ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayahan na tanggihan ang kasalanan sa buhay mo. Nilikha ka at ginawa kanyang masterpiece para hindi ka na maging alipin o sunod-sunuran sa kasalanan. Sabi sa Romans 6:14, ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa inyo dahil hindi kayo nasa ilalim ng kautusan. Kayo ay nasa ilalim ng biyaya. Ang sabi sa talata ay kung dati ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, nang ibig sabihin, ikaw ay palaging magiging talunan na tuparin ang kautusan. Kaya nga ikaw ay magkakasala at magkakasala. Ngayon ay malaya ka na. Hindi ka magiging perfect, pero malaya ka na sa kaparusahan ng kasalanan dahil ikaw ay under the grace of God. Sabi sa talata ay hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan kasi pwede nyo na itong pagtagumpayan. Bakit? Dahil ikaw ay nasa ilalim na ng grace ng Diyos. Oo, madadapa ka pa din, pero wala nang magagawa ang kasalanan para usigin ka, alipinin at ihiwalay ka sa Diyos. Dahil sa grace ng Diyos ay binayaran na ang lahat ng kaparusahan sa iyong kasalanan. At hindi ka lang nilinis, o hindi nananahan na din sa iyo ang banal na spirito upang bigyan ka ng kakayahang humindi sa kasalanan. Na-realize ko na hindi ka pa pinapanganak ay pinlano na ng Diyos ang pagliligtas sa iyo. Pinlano na ng Diyos ang biyaya na ibibigay sa iyo para ikaw ay pakabanalin. Pinlano na ng Diyos ang paglikha sa iyo bilang kanyang masterpiece upang maging katulad ng Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 8:29, ito ay sapagkat ang mga kilala na ng Diyos ng una pa ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. Kaibigan, nung sumampalataya ka sa Panginoong Hesus ay hindi ka lang pinatawad at nilinis sa iyo mga kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng sanctifying grace, ikaw ay pinapaging banal ng Diyos. Araw-araw, tuloy-tuloy para maging kawangis ng kanyang anak. Ang goal ay maging Christ-like ka. Kaya nga, ang isang blessing dito ay ikaw ngayon ay meron ng kakayahan na mahalin ng totoo ang Diyos. Alam mo, nung araw, nung hindi pa ako nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay sinasabi ko lang pala sa sarili ko na mahal ko ang Diyos. Pero sa labi lang pala dahil ang buhay ko ay puno ng kayabangan, pambababae, panloloko, galit, pandaraya at kawalan ng malapit na relasyon sa Diyos. Pero dahil sa grace ng Diyos na natanggap ko ay nagkaroon ako ng passion na mahalin siya. Sabi sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Ang ikalawang utos ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Na-realize ko na dahil sa biyaya ng Diyos ay hindi ka lang matututong mahalin ang Diyos o hindi matututo ka ding magmahal. Hindi lang sa mga taong nagmamahal sa iyo, kung hindi pati na din sa iyong mga kaaway. Grabe, yan ang nagagawa ng grace na pati sa kaaway mo, mamahalin mo.
Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi ka uutusan ng Diyos na mahalin ang iyong kaaway kung hindi mo ito kakayanin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Mateo 5:44-45, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga napopoot sa inyo, gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti. At binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Grabe, ang hirap nito. Pero sa tulong ng banal na Espiritu at sa grace ng Diyos, ay magagawa natin ito. May nagkwento na kapatiran natin, di ko matandaan kung sino, pero sabi niya na nung nag-true life encounter sila, ay pinasulat sa kanila sa papel ang mga taong hindi nila mapatawad sa kanilang buhay. At ganoon nga ang ginawa niya, kahit mahirap. Pagkatapos nun ay nanalangin sila at sinunog nila yung listahan na ito. Ito ay simbolo ng pagpapatawad nila sa taong nagkasala sa kanila. Pero ang magtutulak sa kanila para gawin ito ay ano? Grace ng Diyos. Kaibigan, ang bunga ng grace sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay pagmamahal. Sabi sa Galatians 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ang ganda ng verse na ito dahil pag tinitignan ko yung aking buhay, bagamat hindi ako perfect, ay meron na palang naging bunga ang banal na Espiritu sa buhay ko. Meron na pala akong progress at kailangan kong magtuloy-tuloy na lumakad kasama ang Diyos upang patuloy niya akong mabago sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, dalangin ko na sa biyaya ng Diyos tayong lahat ay lumago na maging katulad ng Panginoong Hesus at maging karangalan ang buhay natin para sa Kanya. Sa ating bansa ay merong mga city na talaga namang nagtataasan ang mga building doon. Kaya lang, may ilang lugar na may makikita ka pa rin ng mga lumang bahay na napag-iwanan na ng panahon. At kung halimbawa man na ibinibenta itong lumang bahay na ito tapos merong bilyonaryo na tao na bibili nun at patatayuan ng napakagandang building o mansyon, ay maaaring hindi siya pumayag bilhin yung lumang bahay kahit pa nasa isang maunlad na city ito. Kung ang kondisyon ng may-ari ay ganito, ibibenta ko itong bahay na ito, itong lumang-luma na at may anay pa, sa kondisyon na hindi mo tatanggalin ang bahay na ito. Pipinturahan mo lang ito, aayusin ng CR, mga kwarto at iba pa. Dito ka magdadagdag ng structure mo. Huwag mo gigibain ito kasi may sentimental value ito sa akin. Now, papayag kaya ang bibili ng lupa na iyon? Malamang, hindi. Kasi sasabihin niya, kung bibilhin ko yung lupa, aalisin ko yung bahay dyan. Hindi ko yan kailangan. At magtatayo ako ng bago. Itatayo ko ay mansyon o modernong building. Ang kailangan ko lang ay ang lokasyon. Alam mo, ganyan din naman tayo. Hindi gusto ng Diyos na ire-repair lang tayo. Hindi gugustuhin ng Diyos na tagpi-tagpian lang yung lumang pagkatao natin. Kung hindi gusto niya na ipanganak tayong muli. Gusto niyang likhain tayong muli. At yun yung ginawa ng grace sa atin. Kaya nga, kaya na nating magbago. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Kaibigan, ikaw ay hindi ni-repair o tinagpian o bagong pintura lang, kundi ikaw ay bagong nilalang. Then, balikan natin yung Ephesians 2:10 kanina. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kaibigan, ikaw ay nilikha na muli. Handiwork. Ikaw ay masterpiece na ng Diyos. Napakalaki ng plano niya sa iyo. Pero hindi niya ito magagawa kung hindi ka niya lilikhaing muli. Hindi niya magagawa yung pagbabagong gagawin niya sa buhay mo kung ikaw ay nasa dati mo pa ring pagkatao. Hindi ka niya mababago kung ang pinagkakatiwalaan mo para ka maligtas ay yung iyong sariling gawa o ang mga gagawin mo para sa Diyos.
Kaya kailangan ka muna niyang iligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lang sa Panginoong Yesus, sa pamamagitan lamang ng grace. At kapag naligtas ka na, saka ka makagawa ng mabubuting gawa o ng good works. Kaya kaibigan, tandaan mo na ang good works ay byproduct o resulta ng ating kaligtasan. Ang good works ay hindi ginagawa para ka maligtas. O hindi kaya ka gumagawa ng good works ay dahil ligtas ka na. Nilikha ka ng muli, ikaw ay handiwork ng Diyos na nakatanggap ng grace niya. So, kung nakatanggap ng grace ng Diyos, ay ano ang gagawin natin? Sabi sa 2 Peter 3:18, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman siya nawa. Ang sabi dyan ay lumago kayo sa biyaya o sa grace ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay anak na ng Diyos. Ipamuhay mo ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kailangan natin maging better Christians, better disciples, better D-group leaders, better husband, better wife, better children, better workers, better citizen. Kaibigan, simulan mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Huwag ka na bumalik sa dati dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Huwag ka maniwala sa dyablo na hindi mo kayang magbago. Dahil sa tulong ng banal na spirito ay matutupad mo ang purpose ng Diyos sa iyo. At ang buhay mo ay magbibigay ng glory sa Diyos. So paano ba tayo hinuhubog o ginagabayan ng grace ng Diyos? Number 1, grace sanctifies you to become Christ-like. Number 2, grace inspires you to serve. Hindi ka lang hinihiwalay ng biyaya para maging banal, kundi binibigyan ka ng desires na maglingkod. Sabi sa 1 Peter 4:10, ayon sa biyaya na tinanggap ninyo, ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Maglingkod kayo gaya ng mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Ang sabi dito ay ayon sa grace na tinanggap mo, ay ipaglingkod mo naman ito sa iyong kapwa. Bakit? Kasi kung maglilingkod ka ay ibibilang ka ng Diyos na mabuting katiwala. Ang ibig sabihin, nag-invest ang Diyos sa iyo ng paglilingkod, ng kabutihan, ng biyaya, ng kakayahan na magbago at ng iba't ibang probisyon. Kaya't inaasahan naman niyang gagamitin mo din ang mga ito para sa kapakinabangan din ng iba. Kaya nga, ang tanong natin sa sarili ay, sa dinami-dami ng biyaya na natanggap ko sa Panginoong Yesus, ay nagamit ko ba ito para sa ikabubuti ng iba? Ginamit ko ba ang pinagkatiwala sa aking time, talent at treasure para makapagpadala ako ng naliligaw sa Panginoong Yesus? Now, tingnan natin ang halimbawa kung paano naging mabuting katiwala ng grace ng Diyos ang mga alagad ng Panginoong Yesus noong araw. Ano ba yung ginawa nila? Sabi sa Gawa 4:32, ang malaking bilang ng mga sumampalataya ay nagkakaisa sa puso at sa kaluluwa. Walang sino man sa kanila ang nagsabing ang mga bagay na tinatangkilik nila ay kanilang pag-aari. Sila ay nagbabahaginan sa lahat ng bagay. Na-realize ko na ang susi sa pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa lahat ng biyaya niya sa atin ay yung pagkilala natin na pag-aari ng Diyos ang mga ito. Kasi kung ang iniisip mo ay sa'yo ang mga bagay na meron ka, pati na ang talento mo, ay hindi mo yan ibabahagi o ipapagamit sa paglilingkod. Pero kung alam mo na sa grace lang ng Diyos kaya ka naligtas, ay matututo kang ibahagi ang kung anuman ang meron ka sa iba. Tingnan mo, sabi sa talata, walang sino man sa kanila ang nagsabing ang mga bagay na tinatangkilik nila ay kanilang pag-aari. At dahil alam nila na pag-aari ng Diyos ang biyaya na natanggap nila, ay sila ay nagbabahaginan sa lahat ng bagay. Nanampalataya sila sa Panginoong Yesus at alam nila ang kanilang kaligtasan ay galing lang sa grace ng Diyos. Kaya sabi sa susunod na talata, ang mga apostol ay nagpatotoo sa pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus na may dakilang kapangyarihan at ang dakilang biyaya ang sumakanilang lahat. Na-realize ko na natanggap nila ang grace ng Diyos sa buhay nila, kaya ito ang nagpabago sa kanilang buhay. Mula sa pagiging makasarili, ay binigay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Ibinahagi nila ang kanilang sarili sa iba. Sila'y naglingkod sa Diyos. Ang grace ng Diyos ang nag-inspire sa kanila na maglingkod sa bawat isa. Nakakalungkot dahil maraming ayaw maglingkod sa Diyos. Sinasabi nila na saka na lang.
Pero ang hindi nila naiintindihan ay ngayon pa lang ay naglilingkod na sila. Maaring naglilingkod tayo sa pera o materialismo. Maaring naglilingkod tayo sa isang adiksyon. Maaring naglilingkod tayo sa ating karelasyon. Kaibigan, hindi ka nilikha ng Diyos para maglingkod sa mga bagay na yan. Kundi nilikha ka niya para maglingkod sa Kanya. Praise God, dahil marami din naman sa inyong mga alagad ng Panginoong Hesus ang masikap na naglilingkod sa Kanya. Nung nakaraang baptism natin this month, nung nakaraang Saturday, ay na-bless ako dahil ang ilan sa inyo ay nagpadala ng pagkain, ang ilan sa inyo ay nag-volunteer, kahit malayo, pumunta ng Antipolo. Ang iba sa inyo ay inalalayan ng inyong D-group members para makapagpabaptize. Ang iba ay tumulong sa pag-aayos ng mga pagkain, nag-host, kumanta, nag-ayos ng tables. Ang iba ay nagbahagi ng kanilang testimony. At may volunteers din na gumawa ng poster, ng invitations, may gumawa ng promotional video, at marami pang iba. At nakita ko na ang bawat isa ay merong pwedeng i-contribute para sa kaharian ng Diyos. Now, ano yung magtutulak sa atin para gawin natin ito? Kaibigan, ito ay dahil sa grace ng Diyos. God's grace inspires us to serve. Sabi sa Acts 14:26, from there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. Ang ganda ng verse na ito dahil dito pinakita na yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay kinilala nila na wala silang ma-accomplished, wala silang magagawa sa pinapagawa ng Diyos sa kanila kung hindi lang dahil sa grace ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 1:5, sa pamamagitan niya, kami ay tumanggap ng biyaya at pagiging apostol. Ito'y patungo sa pagsunod sa pananampalataya para sa lahat ng mga bansa, alang-alang sa kanyang pangalan. Narealize ko hindi magkakaroon ng passion si Pablo na maglingkod kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos sa kanya. At doon naman sa binahaginan niya ng mabuting balita ay wala ring maliligtas kung hindi dahil sa grace ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung pinadala ng Diyos para magbahagi ng kaligtasan ay nakasunod lang dahil sa biyaya ng Diyos. At yung tumanggap naman ng mensahe at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay naligtas dahil din sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin ay wala tayong ipagmamalaki dahil hindi sa ating sarili ang anumang nagagawa natin at anumang natatanggap natin. Ang lahat ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation. Wow, sabi ni Pablo, ayon sa biyaya ng Diyos, ay nakapagtayo siya ng pundasyon ng isang church sa Corinto. Ang ibig sabihin ay ang glory wala kay Pablo. Ang glory ng tagumpay ng kanyang ministry ay nasa Diyos dahil nakatanggap lamang siya ng grace. And then sabi niya pa, for I say through the grace of God given to me, to everyone who is among you. Narealize ko na ang authority ni Pablo ay binigay lamang sa kanya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng grace. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Hesus, ang sinasabi mo, ako ay D-group leader na, ako ay nagtuturo na, meron akong ministry, lumalago na ito. Kaibigan, huwag mong kakalimutan na ang kalakasan, abilidad at ang authority mo ay dahil sa grace ng Diyos sa iyo. Kaya ang credit ay sa Panginoong Hesus pa rin. Narealize ko na kapag alam mo sa pamamagitan ng grace ng Diyos, kaya kapag buhay ngayon, kinikilala mo na binigyan ka ng privilege na maglingkod sa Diyos, niyakap mo ang katotohanan na kaya ka nagkaroon ng gifts at talents at resources ay dahil lang sa grace ng Diyos, ay matututo kang maging humble. Matututo kang magpakumbaba gaya ni Pablo. Hindi ka magyayabang at magiging judgmental at sasabihin mo, ang galing ko talaga kasi nagagawa ko ito. Bakit yung iba hindi? Ako, faithful. Sila hindi. Kaibigan, mali ito. Ang grace ng Diyos ang magtuturo sa atin para lalong magpakumbaba. Kaya nga si Pablo, hindi mo makakakitaan ng pagyayabang. Sabi niya sa Ephesians 3:8, ako na higit na mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga banal ay pinagkalooban ng biyayang ito upang ipangaral ko sa mga hentil ang ebanghelyo.
ang hindi malirip na kayamanan ni Kristo. Grabe, napakaraming accomplishment ni Pablo. Pero tingnan mo, sabi niya, ako higit na mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga banal. Bakit niya nasabi ito? Dahil alam niyang pinagkalooban lang siya ng biyaya o grace na makapangaral sa mga hentil. Hindi siya karapat-dapat, hindi siya deserving. Siya nga yung mga nag-uusig at pumapatay sa mga Kristiyano dati. Na-realize ko na hindi tayo tinawag ng Diyos dahil magaling tayo o mabuti tayong tao. Hindi tayo tinawag dahil deserving tayo, kundi tinawag tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kaibigan, kung sinasabi mo na alagad ka o tagasunod ng Panginoong Yesus, ay tinatawag ka niya ngayon para maglingkod na magbahagi ng Ebanghelyo at gumawa ng alagad. At kapag tinutupad mo ang layunin ng Diyos sa iyo, ay magkakaroon ka ng significance sa iyong buhay. Sabi ni John Garner, when people are serving, life is no longer meaningless. Ibigan, nakakaramdam ka ba na ang buhay mo parang walang meaning, walang purpose? O minsan ay tatanong mo, meron bang patutunguhan ang aking buhay? Kaibigan, kung nararamdaman mo ito, marahil hindi mo niyakap ang grace ng Diyos sa iyo. Kaya hindi ito nagbubunga ng paglilingkod sa iyo. At kung hindi ito nagbubunga ng paglilingkod sa iyo, ay walang meaning at purpose ang iyong buhay. Dahil hindi mo nagagawa ang disenyo ng Diyos para sa iyo. May nagtestimony na kapatiran nung baptism. Sabi niya ay member siya ng isang religion dati. For 12 years ay naglilingkod siya sa church na iyon. Kaya lang ay wala siyang makitang pagbabago sa buhay niya. Ginagawa niya lang ang paglilingkod bilang tungkulin at obligasyon lang. Hanggang nakapanood siya ng mensahe ng Diyos dito sa ating online ministry. By God's grace ay ibinukas ng Diyos ang kanyang mga mata para maunawaan ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Siya ay nanampalataya sa Panginoong Yesus at sumapi din siya sa ating online discipleship group. At pag tinitignan mo siya habang nagsasalita, ay mababakas mo sa kanya ang kaligayahan. Bakit? Kasi nasumpungan siya ng biyaya ng Diyos. Kaibigan, maaaring minsan naisip mo, nakakapagod naman mag-lead ng discipleship group, nakakapagod namang umattend din ng D-group sa aking upline. Tapos parang wala akong mapapala dito. Kaibigan, magpakatatag ka kasi sa susunod na buhay ay magagalak ka na hindi mo sinayang ang buhay mo sa lupa. Magagalak ka dahil hindi ka makakasama doon sa mga taong nagsisi dahil hindi nila inalay yung kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. May mag-asawang missionary sa Africa na naglingkod ng maraming taon doon. Nung sila ay pabalik na sa kanilang bayan, ay may nakasabay silang diplomat sa barko na sinasakyan nila. Nung dumaong yung barko, nakita ng mag-asawa yung sumalubong na banda doon sa diplomat at maraming tao nagtipon at nagsaya sa pagdating ng diplomat. Meron silang malaking banner na nakalagay, "Welcome home." At alam mo, pagbaba sa barko, merong isang limousine na kotse nag-aabang sa kanya. Alam mo yung asawang lalaki na missionary ay binulungan yung kanyang asawa. Sinabi, "Honey, parang hindi yata tama ito. Ang tagal nating naglingkod sa Diyos sa Africa, pero hindi tayo binigyan ng ganitong treatment." Yung babaeng missionary ay niyakap yung kanyang asawa at sinabi, "Relax lang, honey. Hindi pa naman tayo umuwi sa ating tahanan. We're not home yet." Kaibigan, kung pinanghihinaan ka ng loob at tinatanong mo kung worth it ba ang pagsunod sa pinapagawa ng Diyos, ay relax ka lang. Ituloy mo lang ginagawa mo at ipaalala mo sa sarili na wala ka pa sa totoong tahanan mo sa langit. So, paano ba tayo hinuhubog o ginagabayan ng grace ng Diyos? Number 1, grace sanctifies you to become Christ-like. Number 2, grace inspires you to serve. And lastly, grace trains you for endurance. Ang buhay ay mahirap. Ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay mahirap. In fact, ito'y imposible. Ito ay struggle, kaya yung lakas na magpatuloy ay kailangan natin. Ito'y manggagaling lang sa Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi mahalaga kung anong sinimulan mo, pero ang mas mahalaga ay kung ano yung natapos mo. Na-realize ko ang bagong relasyon ng mag-asawa mukhang successful. Bakit? Kasi hindi pa sila dumaan sa mga kahirapan at challenges, kaya parang sweet na sweet pa rin sila hanggang ngayon. Pero ibang usapan na kapag ang kanilang relationship ay tumagal na ng 30, 40 o 50 years at patuloy pa rin silang lumalago sa kanilang pagmamahal. Naku, nakakamangha ang ganitong relasyon. Bakit?
dahil nalampasan nila yung mga pagsubok at kahirapan. Hindi lang sila hanggang umpisa. Kaibigan, parehas din ito ng pagmamahal natin sa Diyos at ng pananampalataya natin sa Kanya at ng lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Parehas lang ito. Kailangan ito makasurvive at hindi lang mag-survive kung hindi lumago. Nakakalungkot kasi maraming nag-umpisa lumapit sa Diyos, naging excited maglingkod, pero nang dumaan ng problema ay lumayo sa Diyos. Kaibigan, hindi mahalaga na umpisahan natin. Kung hindi, ang mahalaga ay kung ano ang tinapos natin. At kung gusto nating matapos yung karera na hinanda sa atin ng Diyos, ay kailangan natin ang grace niya. Minsan ba ay nararamdaman mo na parang ang lahat na lang sa buhay mo ay bumabagsak? At parang wala ka ng lakas na magpatuloy at gusto mo na rin mag-give up. Pwedeng ito ay pagkawala ng mahal sa buhay, karamdaman, depresyon, disability, disappointment, problemang pinansyal at iba pa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, kaibigan, pero sa biyaya ng Diyos ay mapapagtagumpayan natin ang mga kahirapan na ito sa buhay. Sasanayin tayo ng grace ng Diyos para maging matatag. Grace empowers us through our weaknesses. Naalala mo ba si Pablo na ilang beses nanalangin sa Panginoon para tanggalin yung kanyang thorn in the flesh? Ito ay maaaring pisikal na karamdaman o struggle sa isang kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians 12:7-8, upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Dahil dito, ipinamanhik ko ng 3 ulit sa Panginoon na ito ay maalis sa akin. Kaibigan, hirap na si Pablo, pero tingnan mo kung anong sabi ng Diyos sa kanya. Sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Hindi tinanggal ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo, pero napagtagumpayan niya ito dahil sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, may mga bagay na maaring hindi mabago sa kasalukuyan nating sitwasyon, pero bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at ng kalakasan para makatayo ka at manatiling tapat sa Diyos. Nakita natin sa huling bahagi ng buhay ni Pablo, sinabi niya, 2 Timothy 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang takbuhin. Naingatan kong lubusan ang pananampalataya. Kaibigan, bagamat hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman na nagpapahirap kay Pablo at hindi lang naman yung thorn in the flesh, kundi ang dami niyang challenges na pinagdaanan. Pero anong point? Nagawa pa rin niyang matupad ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya sumuko at muling lumalakas tuwing nanghihina. Bakit? Kasi dahil yun sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Hebrews 4:16, kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Na-realize ko na kaya napapagtagumpayan ng isang alagad ng Panginoong Yesus yung mga problema at challenges sa buhay, hindi lang ng isang linggo o isang taon o dekada, ay dahil ito sa biyaya ng Diyos. Grace empowers us through our weaknesses. Sabi ni Pablo kay Timothy sa kanyang dinidisciple, 2 Timothy 2:1-2, kaya nga anak ko, magpakatibay ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Narinig mo maraming bagay na aking sinabi sa harapan ng maraming saksi. Ipagkatiwala mo ang mga bagay na ito sa mga lalaking mapagkakatiwalaan na makakapagturo rin naman sa iba. Sabi ni Pablo kay Timothy, magpakatibay ka anak. Alam ni Pablo na merong persecution, merong problema sa personal, sa trabaho, sa ministry at iba't ibang challenges na pagdadaanan si Timothy habang tinutupad niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Now, pansinin natin na hindi sinabi ni Pablo na tigilan mo na ang ministry, mamundok ka na lang at magtago. Hindi. Sa halip sabi niya, gumawa ka ng alagad. Sabi sa verse 2, na ituro niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Pablo sa mga taong magtuturo din naman sa iba. Ito yung discipleship. Ito yung purpose. Parang sinasabi ni Pablo, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya ipagpatuloy mo kung ano man ang nasimulan mong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Tapusin mo yung karera. Sasamahan ka niya at tutulungan. Sabi ni Pablo sa verse 3, kaya nga tiisin mo ang lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Jesucristo.
hindi isinasangkot ng naglilingkod bilang isang kawal ang kanyang buhay sa mga bagay ng buhay na ito. Ito ay upang mabigyan niya ng kasiyahan ang nagtala sa kanya bilang isang kawal. Wow, sabi dito, ang lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Jesucristo. Grabe, no? Kaibigan, naisip mo ba na nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging kawal niya? Totoo na ikaw ay naging anak na ng Diyos, pero ikaw din at the same time ay mandirigma ng Panginoong Yesus. Nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay nagdeklara ka na ng gera laban sa dyablo at sa kasamaan. Kaya nga ang tanong ay, nakikita mo ba ang iyong sarili na kinamumuhian mo na ang kasalanan? Kasi kung magkaibigan pa rin kayo ng kasalanan, ay baka hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Na-realize ko ang problema sa Kristyanismo ngayon ay ang pag-iisip na ito ay patungkol lang sa pagpunta sa langit, pagpunta sa church kapag linggo. At hindi alam ng isang Kristiyano na noong siya ay nanampalataya sa Panginoong Yesus at nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Yesus. Kaya nga, kung matatandaan nyo na meron tayong topic patungkol sa spiritual battle. Bakit? Kasi tayo literal na nakikipagdigma sa dyablo at sa kanyang kasamaan. Pero praise God, sapat ang biyaya ng Diyos para magtagumpay tayo. Kaya nga sa tulong ng Diyos ay kailangan nating paunlarin yung ating endurance. Pero paano? Una, embrace God's purpose. Kagaya ni Pablo at Timothy, alam nila yung kanilang purpose at niyakap nila ito at tinupad. Na-realize ko maraming alagad ng Panginoong Yesus ang napagtagumpayan ng kahirapan. Bakit? Dahil alam nila yung purpose ng kanilang buhay. At doon sila nakatingin. Nakafocus sila sa direksyon ng Diyos sa buhay nila kahit may problema. Nagtiwala sila na may gagawin ang Diyos sa problema nila upang patuloy nilang magawa yung inuutos ng Diyos sa kanila. Recently ay meron kaming challenges na pinagdadaanan and minsan tinatanong ko kung matatapos pa ba itong mga problema na ito. Alam mo, pinaalala sa akin ng Diyos na magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa Kanya sa pagtupad ng pinapagawa niya sa akin at hindi ako dapat mag-alala. Bakit? Kasi kung ang bagay na pinag-aalala ko ay mangyayari at magiging hadlang ito para makapaglingkod ako sa Kanya, ay hindi niya ito hahayaang mangyari. Kaya alam ko na siya mismo ang magsusolve ng aking problema. Na-realize ko na ang lahat ng challenges ay panandalian lang. At sa biyaya ng Diyos, tayo ay makakatayo at makapagpapatuloy sa pinapagawa ng Diyos sa atin upang ang Kanyang pangalan ay mag-glorify sa buhay natin. Sabi sa 1 Peter 1:6-7, itong inyong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal at ikaluluwalhati ni Jesucristo sa kanyang kapahayagan. Sabi sa talata ay maaring tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, pero ito ay sa sandaling panahon lamang. Pero pagtapos ng mga ito, ay magiging mas matatag daw tayo. Magbubunga ito sa atin ng paglago. Sabi sa Santiago 1:2-4, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. Now, hindi ibig sabihin na matutuwa ka dahil nahihirapan ka. Hindi, ibig sabihin lang ay maaari kang magalak dahil habang dumadaan ka sa pagsubok na yan, ay magmamature ka, lalakas ka. Sabi dyan, magbubunga ka ng pagtitiis para ka maging ganap at buo. And then, paano ka lalago ang iyong katatagan? Be filled with the Holy Spirit. Sabi sa Galatians 5:16, ngunit sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman. Na-realize ko para mapagtagumpayan natin yung mga bagyo ng buhay, ay kailangan nating mamuhay ayon sa Espiritu. Nagsimula ito nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. Kaya lang, ay maaring hindi tayo filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ay, maaring tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. At hindi ang banal na Espiritu na gumagabay sa atin sa araw-araw. Siya ang nagpapaliwanag sa atin ng katotohanan ng mga
pangako ng Diyos at siya ang nagpapaalala sa atin ng direksyon ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung gusto mo mapagtagumpayan ng hamon ng buhay, ay kailangan mo mamuhay ayon sa banal na spirito. Lalakad ka kasama siya. Lalakad ka kasama ang Diyos. Ang ibig sabihin, hahayaan mo na siya ang mag-control sa lahat ng desisyon mo. Hahayaan mo na ang kalooban niya ang masunod araw-araw. Hihilingin mo ito sa Kanya araw-araw. Lord, fill me with your spirit. Ikaw po ang gumabay sa akin at susunod po ako. At pag ginagawa mo ito, ano ang sabi sa talata? Hindi mo matutupad ang mga nasa ng laman. Mapagtatagumpayan mo yung pagnanasa mong bumalik sa dating buhay na malayo sa Diyos. Mapagtatagumpayan mo ang mga paborito mong kasalanan. Mapagtatagumpayan mo ang mga temptations na humihila sa iyo para hindi sumunod sa Diyos. Pangatlo, kailangan mong gawin para maging matatag sa biyaya ng Diyos ay expect God to bless. Kailangan nating asahan ang pagpapala ng Diyos. Kailangan nating asahan na siya ay faithful na gagawin niya kung anong ipinangako niya sa atin. At dahil dito sa expectation natin na ito, magkakaroon tayo ng endurance o katatagan sa pinagdadaanan natin. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. Ang sabi sa talata ay pinagpala ang taong nagtitiis. Ang ibig sabihin, hindi nag-give up sa pagsubok, kundi patuloy kang nanampalataya sa Panginoong Hesus, patuloy kang naglingkod sa Kanya, patuloy mong pinaniwalaan ang kabutihan niya at ipinamalita mo ito sa iba. Alam mo ang gagawin ng Diyos sa iyo? Ang sabi sa talata, tatanggap ka ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Darating ang araw, ikaw ay makakatanggap ng pagpapala na ito kung hindi ka susuko at patuloy mong mamahalin ang Diyos. Sabi sa 2 Timothy 2:12, kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kaibigan, balang araw sa biyaya ng Diyos ay kung magtitiis ka at patuloy na tutuparin ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, patuloy kang magpapakalago sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa, ang sabi sa talata ay maghahari kang kasama niya sa langit. Ang ibig sabihin nito, bibigyan ka ng reward ng Diyos. Ikaw ay bibigyan ng mas malaking responsibility, mas malaking privilege ng Diyos. Si Corporal Desmond Doss ay isang medic na naka-assign sa Company B, 77th Division ng US Army noong panahon ng World War II. Siya ay lulusob paakyat sa kalaban sa mataas na bangin. Sabi ni Doss sa kanilang officer na manalangin muna dahil ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Kaya lang ay ang mga kapwa sundalo ni Doss ay hindi naniniwala sa kanya. Sa kabaliktaran ay palagi siyang pinagtatawanan at pinagkakamalang nasisiraan ng bait. Maraming nagtangka para tanggalin siya sa serbisyo dahil nakaka-distract daw yung kanyang pananampalataya sa kanila. Pero ganun pa man, naging matiisin at matyaga si Doss sa pag-intindi at pagmamahal sa kanyang mga kapwa sundalo. Kaya't nung nakita niya na napaka-imposible, napaka-mapanganib nung gagawin nilang pag-akyat sa napakataas na bangin, ay nagmungkahi siya na manalangin dahil ito lang ang magliligtas sa kanila. Alam nila na nag-aantay yung mga kalaban na nagtatago sa mga puno, halaman, sa mga tunnel, caves, at nakaamba sa kanila yung mga baril. Kaya lang, ay hindi sila naniniwala sa panalangin. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ganon pa man, dinalangin pa rin ni Doss ang kanilang tagumpay at kaligtasan. Naunang umakyat yung Company A at sa tindi ng labanan ay maraming namatay sa Company A na halos hindi na nito kayang umusad paakyat. Napilitan ng Company B na kinabibilangan ni Doss na sumugod. Naging matindi rin ang labanan pero kahit na ganon ay nagawa nilang pasukin, akyatin ng teritoryo ng kalaban at magtagumpay. At ang nakakamangha dito ay kahit isang sundalo sa Company B ay walang namatay. Meron lang isang nasugatan pero dahil lang yon sa isang bato na tumama sa kanyang kamay. At hindi nila maipaliwanag kung paano nangyari yung miracle na yon. Sila ay gumawa ng report at pinadala nila sa Amerika. At ang nilagay nilang official na report, alam mo, sinabi nila doon, naligtas kami dahil nanalangin si Doss. Kaibigan, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Kung kagaya ka ba ni Doss na parang walang naniniwala sa'yo, parang napaka mapanganib ng
trabaho, parang kalaban mo ang lahat kaya't nanghihina ka na din. Kaibigan, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay palalakasin. Asahan mo na darating ang kanyang pagpapala sa iyo. Na darating hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil siya ang ating faithful God na tumutupad ng kanyang pangako. Si Dos ay pinagpala sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang paninindigan at patuloy na pagiging salt and light sa kanyang mga kasamahan. Kaibigan, maring dumadaan ka sa pagsubok ng buhay at nawawalan ka ng pag-asa. Kaibigan, sa biyaya ng Diyos ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Kapag ginawa mo ito, patatawarin ka niya sa iyong kasalanan, bibigyan ng buhay na walang hanggan at bibigyan din ng bagong direksyon sa buhay. Isang direksyon na magbibigay sa iyo ng purpose at meaning. Kung itong nais ng puso mo ay ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin kahit nasan ka ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso, pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Gabayan mo po ako araw-araw. Tulungan mo akong matupad ang purpose mo para sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel at upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging regular partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. May nagsabi, "The grace of God does not relieve me of my responsibility to be obedient. The grace of God makes possible my obedience." Kaibigan, napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Una, ay iligtas tayo sa kasalanan kahit hindi naman tayo deserving. At pagkatapos nun, ay sisimulan naman niya ang paghubog sa atin dahil tayo ay kanyang naging anak na. Una, grace sanctifies you to become Christ-like. Tutulungan ka ng Diyos na maging obedient. Ipapaalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay anak na niya at ikaw ay mahal na mahal niya. At ipapaalala niya sa iyo ang magandang plano niya para sa ikabubuti mo. Pangalawa, grace inspires you to serve. Dahil sa biyaya ay binigyan tayo ng privilege na maglingkod sa Diyos. At pangatlo, grace trains you for endurance. Mahirap ang buhay, ganun din naman ang paglilingkod sa Diyos. Pero dahil sa biyaya niya, ay magkakaroon tayo ng lakas at mapagtatagumpayan natin ang mga hamon ng buhay. At kapag patuloy kang umuunlad sa mga area na ito, ay magmamature ka at tatanggap ng crown of life balang araw. God bless.